nakikinig sa programa mo ngayon. Alright. Straight to the point, attorney, no? Yung masasabi po ninyo doon kahapon sa nangyaring hearing, lalo na doon sa usapin ng SALN ng pangalawang Pangulo at yung report ng AMLAC. Para sa akin, Rod, no, I cannot really help but look at it from the lens of a former litigator. No? So, ang hinahanap ko, ebidensya para masuportahan yung impeachment complaint. No? So, nung narinig ko yung AMLAC at saka yung SALN from the Ombudsman, I sense na these are clear and convincing evidence to support yung impeachment charge of undeclared wealth. No? Kung babalikan ko pa yung COA findings, I also sense na that's a clear and convincing evidence to support yung charge of misappropriation of confidential funds. So ganun ko nakita yung hearing kahapon. Nakita ko yung SALN at saka yung AMLAC report as, I would say, clear and convincing evidence to support yung impeachment charge of unexplained wealth or non-disclosure of wealth sa SALN, and also yung misuse and misappropriation of confidential funds as far as the COA report is concerned. Pero paano natin ito i-connect doon sa akusasyon ng malversation at corruption, lalo na sa Confi Fund ng pangalawang Pangulo? It's very clear, no, na the fact na ang findings ng COA, are you talking about yung SALN o yung COA? Yung SALN at yung ano to? At saka yung AMLAC. O yung ng AMLAC. Kasi ang sabi nyo nga, ang hinahanap nyo ay yung malakas na ebidensya dito sa mga akusasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Isa lang naman yung akusasyon, graft and corruption, pagnanakaw, kulimbat sa pera ng bayan, lalo na sa usapin ng Confi Fund niya. Okay. Doon sa mga iprinisenta, yung paglobo ng kanyang yaman at yung mga may mga hindi pa siya idineklarang pera sa bangko noong 2019 hanggang 2024 na sinasabi ng AMLAC, sa record nila abay bukang doon ata may mga kaduda-dudang transaksyon yung mga panahon na yon. Opo. So kung titignan natin paano natin gagamitin itong report bilang sapat na ebidensya doon sa akusasyon na ibinabato sa kanya ngayon? Mahirap yung kung titignan yung SALN at saka yung AMLAC report by themselves na evidence to support yung misuse of confidential funds. Mahirap pagtagpiin yun without any testimony. Either from someone close to the Vice President or an investigator from the AMLAC na hinanap talaga niyan kung saan galing yung mga perang yun. Ano? Kasi yung report ng AMLAC at saka yung testimonya ng executive director just shows us na merong mga suspicious transactions. Right? So doon pa lang, meron ka na kagad clear and convincing evidence of unexplained wealth. So as far as that charge is concerned, meron na tayong support doon. Pero kung i-connect mo pa, kung gusto mo pang itagpi yung SALN at saka yung AMLAC report to support yung charge of misuse and misappropriation of the confidential funds, which is a fair point, Rod. Hindi ko sinasabing mali ka. That's a fair point. Pero ang observation ko lang is mahirap. No? Kailangan mo ng parang bridging testimony na magpapaliwanag na itong pera na to na umiikot sa AMLAC, ito yung mga confidential funds na
na hindi ginamit sa tamang paraan. But that has to be established by either testimony ng malapit sa presidente, one of her people na tumiwalag sa kanya, or an investigator from the AMLAC na siya talaga nagkaroon ng forensic examination at na-determine niya na meron nga talagang connection. Oho. So, yung mismong report ay prinisinta kahapon ng AMLAC at yung SALN na galing sa Ombudsman, sinasabi niyo, sapat na yon para madiin ang pangalawang Pangulo. At Yes, as makakakuha far ng as boto. I suppose, yes. Oo. No? But only as far as the charges of unexplained wealth and non-disclosure of wealth in the SALN. Okay. Kasi sa ngayon, yan ang inaabangan dito sa mga ebidensya na inilalatag, sapat na ba yan para magkakaroon ng sapat na numero na para maiakyat yung kaso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado? Yes, that's my sense, no. Kung maililimita lang natin doon sa kung ano yung nakasaad doon sa impeachment complaint, meaning the charges, I would say yung AMLAC report at saka yung SALN at saka yung paliwanag, I would say yung paliwanag na nakadikit doon sa SALN report na galing sa Office of the Ombudsman, I believe that those are clear and convincing evidence to support that charge of unexplained wealth and non-disclosure of wealth in the SALN, no? Yun kasi ang one of the charges sa impeachment complaint. So I would say na malinaw at matibay na ebidensya yun kasi galing mismo yan sa mga government agencies who are custodians of those documents. Etong hindi pagsipot sa kampo ng pangalawang Pangulo at mismo si Vice President Sara Duterte sa hearing. Anong nakikita nyo rito, attorney? Ito ba'y parte ng kanilang strategy o kasi ang daming mga ebidensya ng binabato na malalakas, matitibay. Tahimik pa rin ang kampo ng pangalawang Pangulo at ayaw pa rin nilang siputin ang hearing. Kung legal strategy yan, Rod, medyo head-scratcher yan for me, no? Kasi yung absence niya, I think, yung absence ni Vice President Duterte, I think is excusable, no? I mean, karapatan niya yun yung hindi mag-attend. That's up to her. Bahala na siya doon. Responsibility niya yun. What I don't understand is pati yung mga abogado niya hindi nag-attend. Para sa akin, dapat pinilit nilang mag-attend. Kung hindi sila pinapayagan ng Committee on Justice, then they should have insisted na naroon sila dapat para maprotektahan yung rights ni Vice President Duterte. So yung absence ng pareho, nakakapagtaka, no? And that's why meron mga pagkakataon na yung mga irrelevant and unsubstantiated testimonies ay lumalabas din. Katulad nung kay Madriaga, no, na binasa niya lang yung affidavit niya, na mayroon pa siyang mga sinabing mga impormasyon doon na hindi naman relevant doon sa impeachment. Hindi mangyayari yun kung sa korte yun kasi mag-o-object kagad yung defense lawyer doon na hindi pwede yan kasi irrelevant yan. No? So, that's the way I would look at it. No? Kung legal strategy nila yan, hindi ko maintindihan as a former litigator. Siguro Rod, speculation ko lang, they're still relying on the Supreme Court na i-annul lahat ito. Yeah, at the end, sasabihin ng Korte Suprema, the Committee on Justice has exceeded its jurisdiction and therefore everything is annulled. Parang nangyari dati. Yeah, yun pa sana ang susunod na tanong ko, attorney. Kasi ang kanilang hagbang,
yung pag-akyat sa Supreme Court. Well, eto ba ay isang ano din? Strong na, well, strategy na ginagawa ni... Tama nga, kasi nung una may desisyon ng Korte Suprema na binasura kaya hindi nga natuloy yung unang impeachment. Di ba, Attorney? Yeah, that could be the legal strategy, no? Parang umaasa sa Korte Suprema, but Oo. baka they did not count But this time, or they this well, no, what I mean is oo. yung legal strategy na yon did not factor in yung political ramifications, Oo. no? Kasi yung pagbasa ng affidavit ni Madriaga at saka ni Senator Trillanes revealing irrelevant information doon sa impeachment case, but very damning damning information in the political arena. Mhm. So yung mga nilabas na impormasyon pwedeng walang connection sa impeachment pero very damning sa political arena, katulad nung mga perang yung sabi ni Pangulong Duterte, ininsulto niya yung mga anak niya. Right? Hindi yun relevant, but obviously it's very damning. And of course, yung testimonya ni Senator Trillanes kahapon, ang daming mga impormasyon doon na hindi naman relevant sa impeachment, pero napakita niya talaga, kumbaga, na itong pamilyang to ay hindi dapat pagkatiwalaan. So that's relevant to the election, Yeah. but not relevant to the impeachment proceedings. Ayun. Alright. Attorney, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din. Attorney Michael Yusinco, political analyst, senior research fellow